Tay, huwag mo na akong kulitin. Sabi ko na sa'yo. Magpapakasal lang ako sa pinakamalakas na may kapangyarihan. Pagpapahinto ng oras. Ikaw ba yan? Sa mundong ito, ang kapangyarihan ang tunay na Diyos. Kontrolado ng mga may kapangyarihan ang 99% ng pera at impluwensya sa mundo. Ang pinunong espesyal na namamahala sa mundo ng mga espesyal ay ang mga presidente ng iba't ibang bansa ay napipilitan bukas kanya. Ang pagpapahinto ng oras ay kapangyarihan ng pinunong espesyal. Kaya siya, Ginoo, kayo na nga ang pinunong espesyal, hindi ba? Ako si Iwan Singh, nag-iisang anak ng Angkanye. Yes, kasi ako. Hinihintay pa ako ng asawa ko. Hoy, tingnan mo nga kung sino tong taong to. Ngayon ang ikatlong anibersaryo ng kasal namin. Akala ko nakalimutan na ng asawa ko. Hindi ko akalain na tatawagin niya ako sa hotel para mag-celebrate. Sisiguraduhin kong magiging buo ang gabi namin ng asawa ko ngayon. Asawa ko, andito na ako, buksan mo. Andito na ako, mahal. Ano na kayo? Ang sipag mong sumunod. Inutusan ka lang mag-ala ng pampadulas. Pero mas mabilis ka pa sa delivery rider, Chen Feng. Akala mo ba'y inimbitahan ka ni King Sui dito? Sisu, okay Snoy. Ayaw mo sa mga gusto mo lang daw ordinaryong lalaki, tahimik na buhay. Tama na, Chen Feng. Higilan mo na ang pagluloko sa sarili mo. Sulat ko, wala kang trabaho, wala kang kakayahan, at wala kang kapangyarihan. Wala kang malaking mundo. Isang lahing Ang gusto ko ay ang mayamang buhay. Mayamang buhay. Kung sinabi mo lang sa umpisa na ito ang gusto mo, bakit ko itatawag kung hindi ko makatao? Ikaw ang tunay mong katao. Ang lakas mong maglaba. Hamak ka lang, walang alam kundi maglaba at magluto. Pag-usapan mo pagkatao sa hako, mas mababa ka pa sa isang langgam. Alam ba, Chen, finish mo. Siya ay isang may kapangyarihang apoy. Ang kakaiba na may kapangyarihan at ang wala ay parang langit at lupa. Tingnan ang sarili mo. Karapat dapat ka ba sa akin? 3 taon. Ngayon ko lang nakilala kung sino ka talaga. At dahil nandito ka na rin, pumirma ka na lang. Isang pulubing tulad mo, sinayang mo ang 3 taon ng buhay ko. Mula ngayon, huwag na akong kulitin. 3 taong sakripisyo, kapalit ay isang pabigat. Ang galing. CJ, Umirma ka na, dali, at saka ka lumayas. Huwag kang pabigat sa paningin ko. Patagalin mo pa. Babaliin ko kamay mong puro luto. Su King Sui, ang 3 taong pagsasama natin. Dito na nagtatapos ang lahat. Simula ngayon, hindi na tayo magkikita pa. King Sui, tuloy tayo. Boss, may nakuha kaming impormasyon. Nakumpirma na namin, yung lalaking gumamit ng pagpapahinto ng oras. Ang may kapangyarihan na yun, siya nga ang pinunong espesyal. Siya na nga. Sa mga nagdaang taon, para makasama ang asawa niyang si Su King Sui sa pamumuhay ng ordinaryo, pinili niyang magretiro at magtago. Ang kumpanya ni Su King Sui mula sa isang maliit na tindahan hanggang sa maging korporasyon. Siya ang dahilan. Ginamit niya ang kapangyarihan niya para itaguyod ang asawa. Pero nagpanggap siyang ordinaryong tao sa bahay para maglaba at magluto. Seryoso. Isa siyang tunay na lalaking marunong magmahal. Pero, natuntun namin ang asawa niya at yung lalaking nagngangalang. Sa husya niyo, nag-check-in sila sa hotel ng angkanyi namin at pinapunta pa talaga nila siya para maghatid ng pampadulas. Ano? Boss, Pasensya na po, sir, kung nahuli ako. Sa hotel pa namin nang kayo nilagay sa matinding kahihiyan. Sir, dahil sinaktan kayo ng dalawang manlulokong yan, kung gusto nyo, kaya ko silang ipatumba at ipalinis na yun din. Tabi, wala kang kinalaman dito, ang kanya. Sir, papakawalan nyo na lang ba ng ganun ang dalawang yun? Hindi na kailangan. Wala na silang anumang kinalaman sa akin, Chen Feng. Hindi sila karapat-dapat na pagkasayahan ko ng lakas. Sir, saan kayo pupunta? Ihatid ko na kayo. Tapos na ang lahat. Huwag mo na akong sundan. Kung ayaw mo akong hintayin, ako na mismo ang pupunta sa bahay mo. nakita nyo? Walang silbi, niloko sa hara. Pinirmahan pa rin ang divorce papers at tahimik na umalis. Ni hindi man lang umangal. Ginong Zhao, binibining Su. Makikita ang gagalang lalaki. Mukhang napakagalang niya doon sa Chen Feng na yun. Impossible. Siguradong naloko lang, yun ang walang kwentang yun. Isa lang siyang lalaking palamunin na marunong magluto. Nag-aambisyon pang makisawsaw sa angkanye. Tigilan mo ko. 3 taon na ang nakalipas, sabi mo gusto mo ng tahimik at simpleng buhay. Kaya para sa'yo, isinuko ko ang korona ng pinunong espesyal. 3 taon akong naging taong bahay na tagaluto at tagapagsilbi mo. At ang kapalit? Tumalikod ka para lang sa isang mababang may kapangyarihan. Su King Sui, hanggang dito na lang ang 3 taon natin. Paano mo ko nahanap dito? May kailangan ka? Meron talaga. Utang na loob, ibinayad sa sarili. Pinunong espesyal. Nandito ako ngayon para gawin kang lalaki ko. Huwag kang padalos-dalos sa pagtutol. Ang kasanin ng Zhao Qianyu at Su King Su ay gaganapin sa isang hotel na pagmamayari ng kanya. Balita, inimbitahan ang pinunong espesyal para magtimpla. Akala ng lahat, kapangyarihan at tauhan lang ang papasok. Totoo, gusto lang nilang makilala ng maraming espesyalista. Kaya inaanyayahan kita na dumalo sa kasalang ito bilang aking kapareha. Para sa harap mismo ng lahat, malagyan natin ang kahiyan. Yan dalawang walang hiyang sina Su King Su at Zhao Qianyu. Para makita ng buong angkanso kung anong klaseng tao ang pinalampas nila. At ang tunay na pagkatao na pinalagpas nila. At syempre, sabay na rin natin patatagin ang posisyon ng angkanye. Aba, marunong ka ring mamulitika. Pupunta ako sa kasal dahil hindi ako papayag na may. Gumagamit ang pangalan ko para sa kalokohan. Pero hindi bilang isang kapareha ng babae. Wala akong pakialam. Pagdating mo roon, ikaw na ang kapareha ko. Bukas, sa kasal ni na Zhao Qianyu at Su King Sui, magpapakita ako.
I-anunsyo ko ang pagbabalik ko bilang pinunong espesyal. Babalik na si boss. Sabihan niyo ang lahat ng tauhan. Magtipon-tipon ang lahat. Bumalik ang pinunong espesyal. Maghanda ng mamahaling regalo. Pupunta ako bukas. Ang pinuno ng angkan, ang pinunong espesyal, ay personal na darating. Sa hotel na pagmamayari ng angkan namin bukas. Ano? Bilisan. Ayusin agad ang pinakamataas na antas na pagtangga. Siguraduhin walang pagkukulang. Siyan niyo, pati ang pinunong espesyal ay pinapakitaan ka ng respeto. Ang galing-galing mo talaga. Ginamit ko lang ang pangalan niya. Hindi ko akalaing talagang pupunta siya. Aba, syempre. Siguradong sisikat ang pangalan kong si Zhao Chanyu ngayon. Itong plaka ng sasakyan, ito ang tipong ginagamit ng mga may tunay na kapangyarihan sa lugar na to. Ginoong Zhao, napakalawak ng koneksyon mo. Unang dadalo ang pinunong espesyal. Tapos ngayon, may isa pang malaking tao ang pupunta sa kasal mo. Hindi sigurado kung dating ang pinunong espesyal. Pero kung mapalapit ako sa isang malaking taong tulad nito. Sapat na yun para umasenso ang buhay ko. Bakit galing ka sa sasakyang yun? Hoy, akala ko kung sino ka lang. Hindi ba't ito ang walang kentang ex-manugang ng angkansu? Nagbihis tao lang forma. Saan mo nirenta ang sasakyang yan? Hoka, balitaan ko gumawa ng ibang alias sa lahat. Bakit lang nagawa ito? Hindi ba inimbitahan niyo ang pinunong espesyal? Kaya nandito ako para dumalo sa kasal. Anong kinalaman ng imbitasyon sa kanya sa'yo? Huwag mong sabihin sa tingin mo. Ayaw mong umepal sa pinunong espesyal na tulad mo? Chen Feng, voluntaryo mong pinirmahan ang divorce papers. Huli na para magsisi ka ngayon. Ayaw ko, umalis ka na. Hanapin mo ang agad namin ng siya. Ipapalamon kita. Bakit tupunta sa? Bakit kailangan ko sa kanilihan sa unang tulad? Mukhang hanggang mamatay ka, di ka atras. Sich, ipapakita ko muna sa'yo. Zhao Chanyu, antas elemental ng apoy. Kwalipikado sa antas si pasado. Nakita mo yan. Yan ang pagkakaiba natin. Haha, sabi ko na nga ba, isa, tong tunay na walang kwenta. Impossible. Siguradong sira lang, yung detector na yan. Tama. Sira lang talaga, yung makina. Chen Feng. Huwag mong sabihin ka mo. Makakaspas ganyan ka dito mo. Tingnan mo nga kung sino ka dito. Tama na. Ito ang pinakasikat na tagasuri ng espesyalista ng angkanye. Ngayon, tingnan natin kung paano ka makakalusot dito. Ito, isa, kung signal na kataas-taas ang uri ng pagmamanikula ng oras. Sa buong bansa, isa lang ang may ganitong kapangyarihan. Ayaw po pala, dalhin si MR Chen sa EIE Lounge. Pinakamataas na EIE Lounge, palang sa matataas na opisyal yun. Ibig bang sabihin, siya na nga ang pinunong espesyal? Impossible. Kung siya talaga ang pinunong espesyal, paano niya natanggap na maging isang hamak bahay na ganun kagal? AMEA, alam ko na, tiyak na nilandi niya si Miss Yi. Si Miss Yi ang tumulong para pekin yun. Gaya niyang walang bayad. Hindi ka dapat sa ganitong lugar. Akala mo kung sino? Hintayin lang natin si Master Yi. Tingnan natin kung hindi ka patigok. Sinong baguhan yan? Bakit parang ngayon ko lang nakita? Matandang Wang? Wala siyang koneksyon sa kahit anong angkare. Yang lalaking yan, isa lang yan sa mga naglalabat at nagluluto. Sa bahay. Isang taong bahay na iniwanan. Pero walang kahihiyang sumulpot sa kasal ng dating asawa. Angang sunod-sunuran. Nakapasok lang dito dahil niloko niya si Miss Yi. Missy, dumating na po si Ginoong Chen sa reception. Ama, narito na si Ginoong Chen. Bilisan, ihanda ang sasakyan. AMEA, Chen Feng. Lahat na nandito ay miyembro ng mga angkan na may kapangyarihan. Sa unang kamatula mo, wala kang karapatang dito. At nagkakalat ka paritot ng gugulo. Mamaya, hindi mo na alam kung paano ka namatay. Chen Feng, hindi mo mapipili ang taong ayaw sa'yo. Magkaiba ang mundo natin. Mahiya ka naman sa sarili mo at umalis ka na. Huwag kang magpahiya rito. Si Chanyu, isa siyang may kapangyarihan. Sa sandaling may panganak ko ang kanyang anak. Ang angkansu ay magiging isang basalyo ng mga angkang espesyalista. Ahon tayo. Ni hindi ka karapat dapat maglinis ng sapatos niya. Ilang magaling sa sasakyan. Isang mababang uri ng espesyalista, di ba't dahil sa balita niyang ipinagmamalaki na darating mismo ang pinunong espesyal. Umaasa kang makilala ang pinuno. Ambisyoso ka. Akala mo ba, ordinaryong tao kang walang kapangyarihan? Kayang maabot ang pinunong espesyal. Paano kung sabihin ko na ako mismo ang sinasabi niyong pinunong espesyal? Narinig niyo ba yun? Sabi niya raw siya ang pinunong espesyal? Nababaliw na ba siya? Isa lang siyang taong bahay. Nagkukunwaring pinunong espesyal? Umalis ka na nga rito. Huwag kang magpahiya rito. Chen Feng, isa kang walang kwentang nagmamagaling. Ni hindi ka karapat dapat na tumapak sa kasalang ito ng mga may kapangyarihan. Chen Feng, akala mo ba walang nakakita sa pinunong espesyal kaya? Pwede kang magmagaling? Nakakatawa ka. Mga kaibigan, ito ang pinakamahalagang yaman ng kawanihan ng mga espesyalista. Tanging ang mismong kataas-taasang espesyalista ng oras ang makakabukas nito. Ang pinakamahusay na paraan para ilantad ang isang sinungaling na gaya niya. Ito pala ang kahon ng pinunong espesyal. Talagang may kaya si Ginoong Zhao. Aha, ang kahon ay sumusunod lang sa pinunong espesyal. Kapag dumating na ang Panginoon, natural niyang mabubuksan yan. Ang bagay na naibigay ko sa kawanggawa noong nagretiro ako. Hindi ko akalaing mapupunta rin pala rito. Chen Feng, hawak mo ang kayamanan ng pinuno. Lumayo ka riyan, dudumihan mo lang yan. Wala kang kapangyarihan, may karapatan ka bang tumingin sa kahon. Umalis ka na. Tigilan mo ang kahihiyang ito. Lumabas ka na, hanggang kailan mo bababastusin ang pinunong espesyal? Huwag mo kaming idamay sa kalokohan mo. Mga guwardiya, palayasin ninyo ang impostor na sinungaling na yan. Nakakasawa ka na. Anong nangyayari?
Sino ang naglakas loob na bastusin ang kataas-taasang pinunong espesyal? Pinuno ng angkanye, yang walang hiya at walang alam na yan, ay napupunwaing pinunong espesyal. Huwag kayong mag-alala, ipapaalis ko na siya ngayon din. Sisiguraduhin kung hindi na kayo muling may inis pa. Nakita ko na ang pinunong espesyal. Imposibleng ang basurang yang si ang siyang pinunong espesyal na mundo ng mga espesyal. Tama. Siye, isa lang siyang huwad. Tiyak na bolero lang yung lalaking yan at niloko si Missy. Tumahimik kayo. Ako ang nagkulang, mahal na pinuno. Kaya nakapangahas ang hampas lupang ito sa harapan ninyo. Anong gagawin natin, Chanyu? Huwag kang umasa. Patunayan lang nating wala siyang kapangyarihan. At mabubuking din ang kanyang huwad na pagkakakilanlan. Napakapangahas. Anong nangyari? Hampas lupang ikatlong antas lang. Pinunong espesyal pa ang nagturo sa atin. Parusahan nyo kami. Tianyu, okay ka lang ba? Imposible. Alagang imposible. Malay natin kung pinalitan niya ang kahon ng mekanismo at lihim na gumamit. Nang maruming salamang ka. May masasabi ka pa ba dyan? Ngunit si Bolo na pagkakilala ng pinunong espesyal ay hindi ito mekanismong kahon at ang token na ito, kundi ang kataas-taasang hiyas ng kawanihan. Ama, narinig ko na yan noon sa mga nakatatanda sa aming angkan. Ang kataas-taasang hiyas ang tunay na sagisag ng pinunong espesyal. Boss, ikaw at ikaw pa rin ang boss ko. Ako muna ang mag-ingat ng hiyas para sa'yo. Ang trono ng pinuno ay akin munang babantayan para sa'yo. Ano? Nung mahirap na tanong na, tumatahimik ka na lang? Sa tingin ko, pandaraya lang ang ginamit mo para lokohin ang mekanismong kahon. Wala talagang kataas-taasang hiyas. Tama. Isa siyang manloloko. Kung siya talaga ang pinunong espesyal, bakit hindi niya laging dala ang kanyang sariling hiyas? Ang kapal ng mukha. Bakit mo pa pinatunayan si Ginoong Cheng? Ang tatay ko ay nasa kawanihan, suportado ng 4 na maestro. Papunta na sila ngayon dito. Ginoong Yi, ang mga puwersang espesyal at mga higante sa negosyo ay nagtipon na at malapit nang dumating sa hotel. Narinig mo ba? Pati mga boss, pupunta rito para magbigay galang. Sabihin mo, kung malaman ng mga boss na nagpapanggap ka, sa tingin mo ba makakatayo ka pa riyan ng buo? Matagal na rin mula noong huli ko silang nakita. Zhao Chenyu, nasa harap mo na ang pinunong espesyal. Bakit pa ginagamit mo pa rin siyang dahilan para humingi ng saklolo? Chen Feng, niloko mo si Miss Yi. Kung ayaw kang maniwala, di tingnan natin kung ano talaga ang katotohanan. Ano? Ang kahong ito ay kontrolado pala ng kapangyarihan? Galing lang pala tayo ng isang walang silbi. Ang kapal ng mukha. Naglakas loob ka pa mapanggap bilang ang pinunong espesyal. Chen Feng, hanggang dulo na lang ba talaga ang pagpapalalamon mo? Gamit ang mga mumurahing panlilin lang para akitin si Miss Yi bilang asawa. Missy, ang taong si Chen Feng ay napakakapal ang mukha. Magaling siya sa matatamis na salita at pambobola. Ano man ang magagandang salita na sinabi niya. O sa kahiyahiyang daya niya, huwag kang maniwala. Huwag kang magpapabulag sa ganyang klaseng tao. Tama yan. Kung talagang napakagaling nitong si Chen Feng, hindi na sana kailangan pang mag-asawa ulit ni Miss Su. Su King Su. Ikaw mismo ay nabulagan at nagbibignihan, kaya huwag mong itamay ang iba. Sa pangalan ng pag-aalala mo para sa kanila. May mata ako at nakakakita ko. Alam ko kung anong klaseng tao si Ginoong Chen. Kakaiba man siya pa rin ang tagapagligtas ko. Siya ang taong nais kong sundan, akong si Iwan Sing. Napakagaling mong magsalita. Mukhang na-hypnotize ka na. Ni Chen Feng, abangan mo, magsisisi ka rin sa huli. Darating na sila. Kasama tatay ko ang mga dalubhasa. Wow! Diyos ko, ang mga dakilang dalubhasa. Ganyan sila kalalakas na tao. At pupunta pa rin sila sa kasal ni Kuya Zhao. Darating na ang 3 dakilang dalubhasa at si Komandante Zhao. Pagpupugay sa 3 dalubhasa. Ang inyong personal na pagdating. Sa kasal naming mag-asawa. Sa kanila, kasama ng tulad ko. Busi si Tito Dao ba? Hindi nakarating ng personal. May nanggugulo sa kasal mo. Siya, yung dalubhasa. Si Chen Feng mismo yan. Isa siyang lalaking walang-wala sa buhay. Hindi lang nagpapanggap bilang pinunong espesyal para linlangin ang lahat. Sinadya pa niyang manggulo sa aking kasal. Tama yan. Napakasama ng buhay niyan. Maliwanag po yan, mga dakilang dalubhasa. Wala talaga siyang pakinabang. Mga walang kwenta, ang lakas pa ng loob mag-ingay sa harap ng may kapangyarihan. Dapat lang nasipain palabas ng bulwagan ang mga ganyang tao. Huwag niyong dumisan ang paningin ng 3 dakilang guro. Sino ang nagbigay sa inyo ng lakas ng loob na magsalita ng ganyan kay Miss Chen? Teritoryo ito ng angkanye. Hindi ako papayag na kahit sino ay mang-insulto sa kanya dito. At para sa inyo, mga sipsip, mga pabago-bago ng panig, akala niyo ba may karapatan kayong humatol? Nasa loob kayo ng angkanye, kaya itikom niyo yung mga bunganga niyo. Ang humamon kay MR Chen, kaaway ng angkanye. Yuan Sing, wala ka na talaga sa iyong katinuan. Hindi ka ba takot madamay ang angkanyi sa galit ng 3 guro? Isang sinungaling lang si Chen Feng at pinagtatanggol mo pa siya. Pagsisisihan mo to, pero huli na ang lahat. Miss Chen, nandito lang ako. Walang makakasakit sa iyo. Binibining Ye, wag mo kaming pilitin na gumawa ng hindi maganda. Si MR Chen ay tao ko. Pananagutan ko siya. Pinuno ng angkanye, tinutulungan mo itong.
Walang silbi na kalabanin kami. Ang galitin ang tatlong dakilang guro. Ay katumbas ng galitin si Ginoong Daoba, ang pinuno ng lahat. Kakayanin ba ng angkanye ang bigat ng kasalanan yan? Tama na, Chen Feng. Huwag ka nang mandamay pa ng iba. Alam kong nagtatanim ka ng sama ng loob, pero tapos na ang lahat. Gising na sa katotohanan. Maghiwalay tayo. Humingi ka ng tawad sa tatlong guro ngayon. At itigil mo na itong kaguluhan na wala sa lugar. Humingi ng tawad. Hindi ba dapat ikaw ang humihingi ng tawad? Anong sinabi mo? At sino ang nagsabing umupo ka? Napakakapal talaga ng mukha mo. Matanda ka na pero wala ka namang narating. Hindi ka dapat nandito. Sa kasalang ito, hindi ka bagay. Hindi ka karapat-dapat. Rebellion. Talagang nagre-rebelde na kayo. Matandang tumatanda ka na talaga. At nawawala sa sarili, binabastos nyo kami, di nyo alam ang makakabuti sa inyo. Sa buong mundo ng mga espesyal, sino ba ang hindi nakakakilala sa amin? Ang galitin kami ay katumbas ng galitin ang pinuno ng lahat ng dakilang guro. Sinasabi mo si Dao ba? Pangalan lang ni Ginoong Dao, ba? Binabanggit mo ng ganyan? Isang hamak na tulad mo, may lakas ng loob na hamunin kami? Ano, takot na? Alam nyo ba kung paano kayo mamamatay? Isang iglap lang na galaw mula kay Ginoong Dao ba? Kaya kayong burahin. Apos ganyan pa kayo magsalita? Ako na. Sandali. Kung aso kayo ni Dao ba? Di papuntahin natin siya para ayusin tong gulo nyo. At kung hindi niya ito kayang ayusin, di sabay-sabay ko na rin siyang ayusin. Darating na ang kataas-taasang pinuno, si Dao ba? Akala ko ba may mahalaga kang lakad? Dao ba? Naparito ka rin, matandang Chen Feng ng angkanye. Humanda kang managot. Ginoong Dao ba? Salamat at dumating ka. Anong ginagawa mo rito? Ginoong Dao ba? Kasal ng anak ko ngayon. Pero ginulpi siya ng puno ng angkanye, at may kasama pa itong isang walang kwentang nagpapanggap na espesyalista. Sinira nila ang kasal. Makiusap lang po ako na bigyan ninyo ng hustisya. Ano? Totoo ba ito? Tingnan ninyo, Ginu. Yang matandang yan. At yung lalaking kasama niya. Magkasabwat sila. Sadya silang pumunta rito, paguluhin ang kasal ni Chanyu. Ginoong Chen. Mga tauhan mo ba sila? Oo po. May nagawa ba silang kasalanan sa inyo? Kasalanan? Mga bulag bingi. Nilapastangan ang kataas-taasan. At nagbanta pang ikaw ang magtatapon sa amin. Patawarin mo ako, kataas-taasang espesyalista. Ako'y nagkulang sa pamumuno. Hindi ko sila napigilan ng mabuti. Ako na mismo ang magpaparusa. Ginoo, anong ginagawa mo? Hindi siya ang espesyalista. Ang lalaking yan ay isang hamak na taong bahay. Niloloko ka lang yan. Tumigil ka, bobo. Itapon nyo yan dito. Ginoong Dao ba? Ginoong Dao ba? Patawarin mo ako. Nagawa ko na, kataas-taasang espesyalista. Sana'y mapatawad mo ako. Matalino at desidido kang kumilos. Bibigyan kita ng isa pang pagkakataon. Sinong hinahanap mo? Ang asawa mo. Dalhin ang listahan ng regalo. Earth Spirit Orb, nagkakahalagang 5 bilyon. Jade Spirit Sword na nagkakahalagang 3 bilyon, at 10 bilyong cash. Pakiusap, tanggapin ninyo ito. Naway kayo ng asawa mo'y magsama habang buhay. Ex-asawa na lang. Nagtaksil siya. Nagtaksil? Yan ang kabit niya. Ano? Ibig sabihin, yung kasal ngayon sa kabit ng asawa mo? Ang lakas ng loob ninyong pagtaksilan, ang kataas-taasang espesyalista. Ginoong Dao ba? Tingnan nyo. Baka naman nagkakamali lang kayo ng nakikita. Anong sinabi mo? Queen Chu, bilis. Lumuhod ka at humingi ng tawad kay Ginoong Dao ba? Ma, hanggang kailan ka ba magkukunwari? 3 taon kong pinaghirapan para yahon ang angkansu. Lahat ng kung anong meron ako ngayon, bunga ng sarili kong pawis at dugo. Samantalang ikaw, puro ka na lang panloloko at paninira. Hinagamit mo ang ibang tao para makipagtimang sa'yo. Pinadalawan mo lang ang lahat. At naglakas loob ka pang magsalita ng ganyan? Chen Feng, sabihin mo sa kanya, may mali ba ako? Ginoong Dao ba? Ang lalaking yan at ang anak ko, 3 taon ng kasal. Wala siyang kwenta. Naglalaba at nagluluto lang siya sa bahay. Walang kapangyarihan, walang impluwensya. Kung hindi, edi sana. Bakit nakikipaghiwalay sa ganyang lalaki? Paano magiging siya ang kataas-taasang espesyalista? Mga nabulagan at nagbingi-bingihan kayong lahat. Ang kansu, ang kanshaw. Maghanda na kayong mabura sa listahan. Ano? Buburahin mo kami sa Jiangcheng? Kataas-taasang espesyalista. Mag-utos lang po kayo. Hilang ko ang kailangan ko na ito. Lahat ng angkang naahas na manginsulto sa akin ay buburahin sa Jiangcheng. Ang yabang mo naman. Sino ka ba sa akala mo? Anong lakas meron ka para burahin kami? Nananaginip ka ng gising. Ang totoo naming patron, ang kansu. Ang gobernador pananalapi. Kung ikukumpara ka sa gobernador, kabilang ka lang sa ganito. Ang tinutukoy mo ay si Gulinshan, ang gobernador na may hawak ng buong ekonomiya ng mundo ng mga espesyal. Ano ang alam mo, Chen Feng? Ang magiging kataas-taasang espesyalista na sinasabi mo, humingi ka na ng tawad, may pagkakataon ka pa. Humingisi ka pa? Nabingi ka na ba sa takot ng marinig ang pamilya Gu? Sinasabi ko sa'yo, walang saysayang pagpapanggap mo. Chen Feng, bago ko padalhin ang bagay na ito, Kay Gobernador Gu, magsorry ka na. Napakataas ng katayuan niya. Hindi niyo siya kayang galitin. Gobernador pananalapi. Siguro siya. Wala siyang karapatan. Masakin. ang lakas ng loob mong bastusin si Gobernador Gu. Chen Feng, wala ka na bang kahihiyan? Tigilan mo na ang pagpapakalunod sa Sarili mong skip na puro pantasya. May mali ba akong sinabi? Wala kayong mali, mahal na Panginoon. Si Sister Linshan, tuwing ika-15, ay laging dumudulog at nagmamakaawa na makita kayo. Bihira at mamahaling regalo. Tuloy-tuloy na dumating sa ating tangkahan. Ngunit hanggang ngayon, hindi pa rin kita nakikita. Tama na. Sino ba ang pinagkakalapit mo? At magpapadala ng regalo? Kapal mo. Kinakausap ka namin, narinig mo ba? Chen Feng. Itigil mo na yung kaawa-awang pride mo. Kapag nagdunong-dunungan ka pa, hindi na ako magpapasensya sa'yo. Sino ka pa magsalita ng ganyan sa mahal na Panginoon? Hindi mo pa ba malinaw?
Lahat ng mayroon ka ngayon ay bigay ng kataas-taasang espesyalista. Ano? Sinasabi mong ang lahat ng kung anong meron ako ngayon ay galing sa aking dating asawang palamunin na nagmamalaki pa, Chen Feng. Hanggang kailan mo lolokohin ang sarili mo? Lokohin ang sarili, Su King Su. Yung 30 milyong puhunan kada buwan na tinatanggap ng Su Group. Komportable ba ang pakiramdam? Paano mo nalaman? Ni minsan, hindi ko sinabi sa'yo ang tungkol sa kumpanya. Wala sa iyo. Paano ko nalaman? Ang buwan ng pera na to. Pinapadala ko lahat yan sa tinatawag mong Gobernador General. Siguro siya ang nag-invest para sa'yo. Ayaw sabihin sa akin, ano ang hindi? Ano? Ikaw ang nag-utos sa kanya. Chen Feng, wala ka na bang hiya? 3 taon na nang mag-invest sa akin si Gobernador Gu. Nising kong duling wala ka. Ako ang bumuhay sa'yo. Araw-araw, nasa bahay lang. Kung may kakayahan ka. Bakit ka naging isang yayang asawa na maitim ang mukha? Tama, isa kang. Walang kwentang mahirap. Kapal ng mukha mong angkinin si Miss Su. Ngayon, nang aakik ka pa ng mayamang babae. Nanggugulo ka pa sa kasal ng ex-wife mo at gumagawa ng eksena. Puro ka kalokohan. Nakakahiya ka. Nagkakamali kayo. Ako at si Emil Chen. Hindi ako karapat-dapat. Kaya nakikiusap ako, tigilan niyo na ang paninira sa kanya. Ang Su Group ay binuko gamit ang aking dugo't pawis. At sinasabi niyang kanya itong tagumpay. Sinira niya ang reputasyon ko. Paano ito sasapat? Sabi ko na nga ba't hindi ka maniniwala? Sige, tawagan mo siya ngayon din. Tanungin mo mismo. Sige, tatawagan ko. Akala mo hindi kita kayang pahiyain. Ang direktor ng pinansyal ng kawanihan ng mga espesyalista. Ang kagalang-galang na si Gulin Shan ay dumating na. Gobernador Gu, bakit kayo nag-abala pang pumunta rito? Chiao Su, ano? Gobernador, may mga nais po akong itanong sa inyo kagad. Sige, magtanong ka. Ang gusto ko pong malaman tungkol sa buwanang 30 milyon sa Su Group. Personal mo bang desisyon? Ikaw. Bakit mo na itanong yan? Kasi po, May isang walang hiya na nagsasabing siya ang nag-utos sa inyong i-invest yun. siya, ang ex-husband kong si Chen Feng. Ikaw si Chen Feng. Siya nga. 3 taong walang trabaho, ako ang bumuhay sa kanya. Paano makakapag-utos siya sa'yo? Ikaw pa na gobernador ng pananalapi. Sumusunod lang ako sa utos ng pinuno. 3 taon akong nagpundo sa angkanso. Confidential ang direktor ito. Nalipas sa taas sa espesyalista mismo. Walang makakabawas o makakadagdag kahit isang sentimo. Isang dekada na ako rito. Pero kailanman hindi ko pa nasisilayan ang pinunong espesyal. At ikaw? Karaniwang tao kang walang kapangyarihan. Naglalakas loob kang magpanggap na pinuno. Baliw ka ba? Nagpapanggap ka para kumapit sa kawanihan? Katawa-tawa ka. Isa kang palamuning walang kwenta. At naglalakas loob kang mga kay Gobernador Gu. Tama nga lang na hiniwalayan ka ni King Tsu. Bata, 3 beses kang nagasala sa pagpapanggap na pinunong espesyal. Nagulat ka lang siguro. Humingi ka ng tawad at umalis na. Kalimutan ang lahat ng ginawa mo. Hindi mo pa ako nakikita, hindi na ako ang pinuno. Gobernador Gu, masyado kang mapanghusga, di ba? Mapanghusga, nanginginig ang mundo sa kapangyarihan ng pinuno. Hindi siya magtatago. At magiging hamak na taong bahay ng isang babae sa loob ng 3 taon. Shefe, tama na ang pagpapanggap. Sinira ka na ni Gobernador Gu. Umalis ka na. 3 taon. Pinayagan mong tawagin kang walang kwentang asawa ng walang tutol. 3 taon na may babaeng nalugi sa negosyo sa May Huangpu. Nalubog siya sa 8 bilyong utang. Sino ang umahon sa kanya pabalik? Sabi ko, huwag kang mamatay. Binili ko ang buhay mo, binigay ang posisyon. Bilang gobernador ng pananalapi ng kawanihan. Mula noon, lahat ng direktiba. Ang akin at akin lamang ang iyong susundin. Ako'y nagpakabulag. Nagpupugay sa'yo, kamahalan, ang pinunong espesyal. Gobernador Gu, bakit ka lumuluhod sa kanya? Wala siyang kwenta. Tagalaba at tagaluto lang siya. Walang hiya ka. Tumigil ka. Nagago ang kamahalan ng 3 taon para lamang sa'yo. Sariling kamay niyang itinayo ang lugmok na angkanso hanggang ngayon. Imbes na magpasalamat ka, iniinsulto mo pa siya. Wala kang utang na loob. Niloloko ka lang niya. Isa lang siyang lalaking palamunin. Nagkukunwari lang ang lahat ng ito. Tumahimik ka. Ang tapang mong insultuhin si Ginong Chen. Karapat-dapat ka ba? Ni hindi ako karapat-dapat na itali ang sapatos ni Ginong Chen. Sino ka ba kung tutusin? Chen Feng, sino ka talaga? Kung totoo ngang may ganyan kang kapangyarihan, bakit sa loob ng 3 taon, masaya ka na sa pagiging malang kwentang tao? Hindi ka man lang lumaban. 3 taon na ang nakaraan, lugmok ang angkansu, baon sa utang. Araw iya ba mawasay? Sinasabing ang tanghiling lang ay isang tahimik at simple buhay. Ayaw mong masangkot sa mga intriga ng kapangyarihan. Kaya binitawan ko ang lahat. Para maging ordinaryo kasama ka. Ngunit ang angkansu na ako ang nagtaguyod. Ang siya pang nagluwal sa inyong mga sakim. Walang utang na loob ng mga ahas. Kamahalan, ang pinuno. Anumang utos, handa akong mamatay ng 1000 beses. Gagawin ko ang lahat ng walang alinlangan. Para sa pang-aalipusta at pagkakanulo ngayong araw na ito. Magbabayad kayo ng nararapat na kapalit. Seryoso ka ba diyan? Ito, Pagmamayabang. Sino ba sa akala mo ikaw? Napakalaki ng yabang mo? Chen Feng, tigilan mo yang panggugulat mo. Alam ko na, Nakahanap ka lang talaga ng kamukha. ni Gobernador Gu para magpanggap. Isang pagkatanghal lang iyon. Kaya pala bigla siyang sumulpot habang nagkatalo tayo. Malinaw na isa lang siyang bayarang tao na pinapunta mo. Gusto mo lang kaming makitang mata ko. Makitang magmakaawa sa sahig para makuha mong muli ang dangal mo. Ah, nasaktan ka pala noong sinigawan ka namin. Hindi mo matanggap. Gumagawa ka ng ganitong kalokohang pananakot? Sa tingin mo ba maluloko mo kami nang mumurahing paluloko mong to? Sayang, kinabahan pa naman ako sandali. Ganito lang pala ang pakulo mo. Isang taong bahay na lalaking palamunin ng 3 taon. Wala ka na magawa kundi kalokohan.
Sage, lumaki ulo. Ang kapal na mukha ninyong ipahiya ang pinunong espesyal. Huwag kayong magmadali. Hayaan natin silang magyabang pasandali. Maya-maya, hindi lang kahihiyan ang aabutin nila. Sige, magpanggap ka pa. Kahit maloko mo ang lahat. Hindi ako mabubulag. 3 taon ko siyang nakasama. Higit kanino man, kilala ko siya. Walang kwenta, walang alam. Puro yabang at puro pangako. Sa loob ng 3 taon, wala siyang ibang kundi isang taong bahay na umikot lang sa kusina. Maliban sa mumurahing palabas na ito, wala ka ng ibang magawa. Sinumang kakampi kay Sue, kalaban ko na. Handa na kayong balikatin ang lahat. Gagawin ko ang lahat para ang Angkan Sue. Sila ay may sa kahit taong nakakas. Masusunod, ayusin ko kagad ang lahat. Sa loob ng 5 minuto, lahat ng pakikipagtulungan ay winakasan na. Ang pundo ng Angkan Sue ay tuluyan ng naputol. Ang yabang mo, sinasabi mong i-boycott kami sa loob ng 5 minuto. Kumpleto ang props mo, pati aktor may nag-utos. Galing mo namang magdirekta. Tigilan mo ko. Puro ka lang salita. Kung talagang may ibubuga ka. Sana di ka naging house husband. Inggit ka lang yata. Paangat na ang Angkan Sue. Kaya kung ano-ano na lang sinasabi mo rito para sirain ang swerte namin. Paangat? Lahat ng meron kayo ngayon, galing lahat yan sa kin. Mga walang utang na loob, wala na kayong pag-asa. Kung hindi dahil sa palihim na tulong ni Chen Feng. 3 taon lang, bagsak na kayo. Wala na kayong karapatang magmayabang dito ngayon. Ano ba? Di mo ba nakikitang abala ako? Ano? Wala na, tapos na ang lahat. Te, anong nangyari? Lahat ng investor sa Angkan Sue, sabay-sabay na nag-withdraw. Kanselado lahat. Singil ng bangko. Dahil ba to sa kanya? Impossible. Impossible. Isa lang siyang taong bahay. Paano niyang kayang patumbahin ang Angkan Sue? May kapalit ang pagtalikod. Di katumbas ang inyong asal. Ang nangyayari sa inyo ngayon, noon pa man nakatakda na. Nagkataon lang yan. Huwag kayong mataranta. Ang koneksyon ko sa likod ay walang iba kundi si Bai Hushenjon ng kawanihan ng mga espesyalista. Isang tawag, tapos na yan. Tatawagan ko na si Bai Hushenjon ngayon din. Para ibunyag na isa kang impostor na nagpapanggap na pinunong espesyal. Sa oras na yon, luluhod ka at magmamakaawa ng tawad sa Angkan Sue. Totoo ba? Tianyu, buti naman. Siyempre, si Chen Yu na yan. Ang galing-galing, ang lawak ng koneksyon. May kakilala siyang ganyang kataas na tao. Tama. Pagdating ni Bai Hushenjon, wala na matataguan ang impostor na to. At sa oras na yon, ang Angkan Sue makakabangon muli. Mahal na pinuno, ako nga po, Zhao Chanyu. May impostor sa Jiangcheng. Scammer. Dapat tarusahan. Sa lahat, ako si Zhao Chanyu, sugo ni Bai Hushenjon. May kapangyarihan ako. Sino pa? Buti naman, alam kong ikaw ang pinakamagaling. Hindi tulad ng iba diyan, na walang alam kundi maglaba at magluto sa bahay. Kumpara sa'yo, hamog lang siya sa asfalto. Tianyu, ang galing mo talaga. Isang tawag mo lang, naging tagapagtanggol na sugo ka agad. Bata pero epal. Malawak ang koneksyon. Pagbati, tagapagtanggol na sugos Zhao. Bata pa pero napakagaling na. Iyak na sasagad ang tagumpay mo sa hinahara. Salamat sa inyong papuri. Bilang sugo, lilinisin ko ito. Sa mga erihe, at mabibigyan ko ng hustisya ang lahat. Sino ba talaga itong Bai Hushenjon na to? Sagot ko, mahal na pinuno. Isang alagad lang, yan ang pangalawang pinuno. Inaapi ang mahina. Walang batas. May sama ng loob kami. Pero respeto lang kay pangalawang pinuno. Bakit may ganyang asong ulol? Nagkakalat sa teritoryo ko. Papuntahin mo. Tingnan natin. Ang lakas ng loob mong hamunin si Bai Hushenjon, napakayabang mo. Hintayin mo lang pagdating niya. Dudurugin ka. Alamin ang parusa. Ipapabura ko ang pangalan mo sa buong Jiangcheng. Ang kanye, matatag at malalim. Sa araw na ito, bilang isang tunay na dugo ng kanya, sumusumpa ako. Kasi mga mas gulo ni si Chen Feng. Sisirain ka namin. Lalaban kami. Huwag kang padadala sa galit. Mga palaka lang yan sa balon. Dudumi lang ang mga kamay mo. Ang kanye? Tagapagtanggol na sugo na ako. Kahapatan ba ninyong mag-ingay laban sa akin? Yuan Sing, nasiraan ka na ba ng ulo? Para sa walang kwentang yan, isasama mo ang buong angkan sa kapahamakan. Pagdating ng banal na pinuno, alay na kayo. Yuan Sing, binibigyan kita ng pagkakataong ligawan ako.
Ibigay mo sa akin ang negosyo ng pamilya. Pagsilbihan mo ako ng maayos. Baka sakaling mapagbigyan ko kayo at hayaang mabuhay ang angkanye. Zhao Tianyu, huwag kang masyadong sumobra. Sumobra? Ano naman ngayon? Ako, si Zhao Tianyu. Ngayon ay ang puting tigre na banal na pinuno. Sugo ako ng kataas-taasang espesyalista. Isang salita, mawawala ang angkan ninyo. Tianyu, masyado kang magaling sa kanya. Baliin ang buto at palamunin. Zhao Tianyu, sobra ka na talaga. Matandang walang hiya. Sino ka ba sa tingin mo? Ako ngayon ang tagapagtanggol na sugo. Kinakatawan ko ang kawanihan ng mga espesyalista. Kung gagalawin mo ako, nangangahulugan yan ng paghihimagsik. Walang hiya ka. Sa tingin mo, sa mababang klaseng kapangyarihan mong yan. May karapatan ka magnasa sa akin. Binibigyan na nga ng mukha, ayaw pa. Ako ngayon ang tagapagtanggol na sugo. Pagkatapos kong asikasuhin itong impostor, sa harap ng lahat, ipapahiya ko ang angkanyi sa buong Jiangsheng. Yi Wanxing, di ba malinis ang tingin mo sa sarili mo? Titingnan natin kung sino ang magmamakaawa. Zhao Tianyu. Nagpapadesisyon ka ng ikamatay mo. Mga tao, isuot na sa kanya ang wedding gown ngayon din. Gusto kong makita mismo ng walang kwentang si Chen Feng. Paang lutuan na ito? Ni Zhao Tianyu ang babaeng pag-aari niya, para malaman niya ang kapalaran ng sumusuway sa akin. Sumunod ka, Miss Yi. Maganda ang buhay mo sa akin. Ha. Sinong humawak sa kanya, papatayin ko kayong lahat. Ah. Sabay-sabay na kayo. Patayin niyo siya. Hindi ako naniniwala. Nasa dami natin ito. Hindi natin kaya. Walang kwentang impostor. Patayin siya. May malaking gantimpala mula sa akin. Pagpapahinto ng oras. Ngayong araw na to, lahat kayong nang insulto at nagmalabis kay Miss Ye. Ipaparanas ko sa inyo ang impyerno sa lupa. Buhay na masahol pa sa patay. Impossible. Kailan pa naging ganito kagaling lumaban ang basurang to? Galit ng dragon ng siyam na ula. Nagalit ang tunay na dragon. Bawal na mahika. Eking pinuno. Galit. Sumpa ng langit. Kukunin na siya. Tama yan, Chen Feng. Tapos ka na. Lumuhod at tanggapin kamatayan. Tara, paluluhurin natin siya para humingi ng tawad. Chen Feng, lumuhod ka na. Ikaw na malas na bituin. Galit ng dragon ng siyam na ula. Ito ang presensya ng pinunong espesyal. Siya ay nagbalik. Eking dragon, galit sa langit. Kukunin ka na ng langit. Narito ang tunay na dragon, saan mayroong impostor. Maaaring bulag kayong mga tao, ngunit hindi bulag ang langit at lupa. Gahaman, mangmang binaligtad katotohanan. Magsisi kayo. Malapit nang dumating ang Bai Hu Shenjon. Ang impostor na ito ay tiyak na mamamatay. At para naman sa'yo, Yi Wanxing. Lulumpuhin kita ng husto. Ipapaluhod kita sa harap ko para magmakaawa. Mga kaibigan, parating na ang Bai Hu Shenjon. Pagdating ng Shenjon at ng pinuno, siguradong mabubunyag ang palulokong ito. Tianyu, napakapalad naming ikasal si King Chu sa'yo. Isang biyayang pinaghirapan namin sa ilang buhay. Angalan sa hari ng dragon. Mga kaibigan, kapuri-puri ang inyong katapatan ngayong araw. Mamaya, ay rekomenda ko kay Bai Hu Shenjon ang inyong mga nagawa. Samantalang ang taong ito, walang kapatawaran sa kanyang matinding kasalanan. Dumating na ang Bai Hu Shenjon. Malugod naming sinasalubong ang Bai Hu Shenjon. Napakalakas ng loob mo. Ako'y narito na. Bakit hindi ka lumuhod? Hindi mo karapat-dapat na luhuran kita. Impostor daw. Isang manloloko. Nagpapanggap na pinunong espesyal? Mahal na Shenjun, itong si Chen Feng, ay isang hamak na taong bahay na marunong lang maglaba at magluto. Mangyayari maniwala kayo, dakilang Shenjon. Nga, siya nga, ang impostor na nagpapanggap na pinunong espesyal. Mahal na Shenjun, walang katotohanan ang kanilang mga sinasabi. Si Chen Feng nila, may kapangyarihan paginto ng oras. Nasaksihan mo mismo ang sarili mong mga mata. Sa kalye. Espesyal lang. Lahat ay kasinungalingan. Isa siyang impostor. Narinig niyo ba yan? Maging si Bai Hu Shenjon na mismo ang nagsabi. Isa kang ganap na impostor. Chen Feng. Sabi ko na nga ba't isa kang walang kwentang basura na puro gimmick lang. Napakawalang hiya mong may tuturing. Tumahimik kayong lahat. Mga simpleng pandaraya at ilusyon lang yan. Sabi mo kilala mo ang pinunong espesyal. Kung ganoon, itatanong ko sa'yo.
Itong pinunong espesyal na sinasabi-sabi mo, ano ang kanyang pangalan? Walang hiya ka. Ang pangalan ng dakilang pinunong espesyal na si Li Zhenchan. Akala mo ba karapat-dapat kang malaman yun? Li Zenshan. Isang tauhan na noon ay basta ko na lang itinaas ang posisyon. Sinong pinunong espesyal? Bumalik. Napunta siya sa akin. Huwag niya akong kagulitin pa. Yabang, dapat tarusahan. Mahal na pinuno, ang batang to ay talagang walang modo. Dakpin niyo ang hambog na to. Kung lumaban siya, patayin kung kinakailangan. Aba, napakapalalo mong bata ka. Huwag kang yumabang. Ito'y isang kasalanang may karampatang mabigat na parusa. Ayon sa batas ng kawanihan ng mga espesyalista, dapat kang patayin kasama ang iyong siyam na henerasyon. Tama ang sinabi ng mahal na pinuno. Itong si Chen Feng ay isang ganap na impostor at walang kwenta. Asawa ko, labat luto lang. Wala man lang matinong trabaho. At nagmamalaki pa siyang magpanggap na pinunong espesyal? Aba, napakapalalo mong bata ka. Yabang sa banal na pinuno? Ito'y isang kasalanang may karampatang mabigat na parusa. Dapat patayin ang angkan mo. Tama ang sinabi ng mahal na pinuno. Itong si Chen Feng ay isang ganap na impostor. Walang silbi. Labat luto lang. Wala man lang matinong trabaho. At nagmamalaki pa siyang magpanggap na pinunong espesyal. Mahal na pinuno, 3 taon ko siyang naging kasama sa isang bubong. Alam na alam ko kung ano talaga siya. Bukod sa marunong magluto ng kaunti at magsabi ng matatamis na salita, wala na siyang ibang silbi. Kahit inaaway, tahimik lang. Paano siya magiging ang makapangyarihan at kinikilalang pinunong espesyal? Nakikiusap po kami na kayo ang magbigay ng katarungan ngayon. At ituwid ang manlolokong ito. Sugod, lahat kayo. Itong hambog na nagpapanggap na kataas-taas ng espesyalista. Dakpin. Putulin ang kamay. Titingnan ko, kapag wala na siyang mga kamay at paa, paano pa siya magyayabang? Sa tingin nyo, kayo-kayong mga hampas lupa, karapat-dapat nyo ba akong hawakan? Walang hiya ka. Ngayon din, ako mismo ang pipisa sa'yo. Tingnan natin kung paano ka pa magyayabang. Diyos ko, seryoso na talaga si Bai Hushenjun ngayon. Yan ang kilala niyang galit ng dumadagundong na palat. Sabi nila, kaya nitong durugin ang bakal. Ilan lang sa mundo ang makakasagupan niyan. Patay. Itong si Chen Feng, kahit na may kakaiba siyang galing, hindi niya yan kakayanin. Sa isang palag pa lang ni Bai Hushenjun, mukhang hindi na siya makakalabas ng buhay sa bulwagan ito. Chen Feng, talagang tapon ka na ngayon. Wala ka nang maipagmamalaki pa. Kawalang hiyaan, masyado kang mayabang sa wala. Lumalaban ka pa kay Bai Hushenjun. Sarili mo lang ang nilalagay mo sa kapahamakan. Yan lang kaya mo. Impossible. Talagang imposible. Paano nasalo mo ang aking galit ng dumadagundong na palat? Sa walang silbi, wala malaki ang kapangyarihan. Paano mo napigilan ang kapangyarihan ng kidlat ko? Nagkataon lang. Iyak na nagkataon lang. Mahal na Shenlong. Iyak na hindi mo ginamit ang buong lakas mo. Sinadya mo mapigil. Kaya nalusot ang kasagapan. Ama, naawalan ako sa'yo dahil bata ka pa. Ayokong kitilin agad ang buhay mo. Kaya nagpigil ako. Huwag abusuhin kabutihan ko. Galing mo'y kapiranggot, akala mo ba? Pamalik sa akin, ay hindi lang mo. Paano yan ang isang gawang silbi? Mga tagapagtanggol na puting tigre, magpakita na kayong lahat. Nakikita mo na? Ito ang White Tiger Vanguard. Bukod sa Black Cavalry ng pinunong espesyal, ito ang pinakamalakas na puwersa ng kawanihan. Wala nang makakaligtas sa'yo. Na-deploy na ang White Tiger Vanguard. Wala nang kawala si Chen Feng ngayon. Nga, sabi nila, walang pumalya ang White Tiger Vanguard. Pagyelo ng kalawakan. I-impossible ito. Ang White Tiger Vanguard ko. Paano mo sila nagapi sa isang galaw lang? Ito ang kataas-taas na kapangyarihan ng kalawakan. Tumigil ka nga sa pagpapanggap. Gumagamit ka lang ng masamang mahika para magpanggap na pinunong espesyal. Masamang mahika yan. Gumagamit lang ng mahika ang batang para magpanggap na kataas-taasan. Pagdating ng pinunong espesyal, tiyak na patay na siya. Ama, pagdating ng pinuno, tingnan natin kung paano pa siya magpapanggap. Wala talaga siyang kawala ngayon. Chen Feng, lumuhod ka na ngayon din. At humingi ka ng tawad. Ginoong Chen, umalis na muna tayo. Ano? Sigurado tayo lahat leader. Hawak ang oil. Hindi na kailangang makipagsagupa pa dito ng wala sa oras. Tumigil ka sa paghihintay. Itong si Li Zenshan na sinasabi mo. Kahit siya, luluhod sa harap ko. Nangahas kang lapastanganin ang pinuno? Ubusin ko na ang hininga mo ngayon. Diyos ko, mag-ingat kayo. King Tsue, anak ko. Mataas na antas ng kapangyarihan. Nagising na ang kapangyarihan ni King Tsue. Anak ko, henyo ang anak ko. Nagising ang kanyang mataas na kapangyarihan. Diyos ko, ang lakas ng kapangyarihang yan, class pataas yan, hindi ba? Teka.
Hindi ito natural na pagkagising ng kapangyarihan. Ito ang orihinal na lakas na iniwan ng isang kataas-taasang espesyalista. Sandali, mga kaibigan. Si Miss Su ay nagising sa gitna ng panganib. Nagpamalas ng pambihirang talento sa kataas-taasang espesyalista. Siya ang bagong bituin ng mundo ng mga espesyal sa ating bayan. May naunang kautusan na ang pinunong espesyal, sino man sa ating bayan, na may pambihirang talento na nagising sa antas na S o mas mataas pa, maaaring bigyan ng kapangyarihan upang maglingkod sa bayan. Sa bisa ng kautusan ng pinunong espesyal na si Lee Zhenchen, si Su Qingxue ay itinatalaga bilang banal na tagapagtanggol ng bayan. Igalang siya tulad ng sa pinuno. Iyan ang utos. Salamat sa pagdating, banal na tagapagtanggol. Qingxue, hindi pala. Ikaw na ngayon ang mahal na banal na tagapagtanggol. Hahaha, kapat dapat kang maging asawa ko. Ako mismo pumili. Zhenfeng, nagpanggap ka bilang pinunong espesyal. Niloko mo lahat at nilapastangan ang pagkatao ko. Lumuhod ka at magpatawad, baka iligtas kita. Qingxue, bakit ka pa nakikipag-usap sa kanya? Tingnan mo tayo ngayon, isa sa mga nangunang may kapangyarihan sa kontinente. Wala siyang kwenta kumpara sa atin. Iparamdam natin sa kanya ang bangis natin. Mahal na Bai Hushenjun, itong si Zhenfeng ay mayabang, mapanlin lang at tuso. Nagpanggap lang siyang pinunong espesyal. Ngayon hinahamak pa ang banal na tagapagtanggol. Ang nagtuloy na samahan ay hindi nakapagbilang ng lugar. Kagaya na ngayon ni Qingxue ang kapangyarihan ng pinagmulan. Halos sa mikman, pero sa sila gawin ang kanyang upang puksain ang taksil na ito na walang respeto sa pinunong espesyal. Patayin ang taksil. Mabuti, mabuti. Ako ay nagwutos. Linisin ang masama upang may tuwid ang kamalian. Su Qingxue. Ito ang anting-anting mo sa buhay. Kalbaryo na nga lang kabuluhang salita. Wala nang lunas. Haha, Zhenfeng. Kailan pa naging ganito kakadelusyonal? Ni hindi ko alam. Kung magpapantasya ka lang, sa isipan mo na lang gawin. Pero sa mismong harapan pa namin, gumagawa ka ng kwento. Nagpapataas ng sarili mong bangko? Pwede. Zhenfeng, alam kong inggit ka, isa kang walang silbi, triple basurang lalaki. Pero napakaswerte ng anak ko. Hindi lang siya nakapangasawa na mabuting lalaki. Sa mismong kasal pa nila ni Chanyu, naging banal na tagapagtanggol siya. Magising ka na sa katotohanan. Sinasabi ko sa'yo, kung hindi dahil sa'yo, hindi sana nagdusa ng 3 taon ang anak ko. Masamang bituin ka, salot. Wala kang silbi, isa kang malas na walang kwenta. Ito ang aking napiling manugang. Hindi ba? Dobleng selebrasyon ngayong araw ng kasal. Banal na babae, magandang tanda. Ang ginansaw ay hindi lamang swerte para sa kanso. Swerte pa sa lahat, walang hiya. Ano pa bang gusto mong idahilan? Bibigyan kita ng huling pagkakataon. Lumuhod ka mula sa entablado hanggang sa pintuan ng bulwagan. Sumigaw ka nang nagkamali ako at patatawarin kita. At hayaan kitang mamatay ng mabilis. Ano sa palagay mo? Ikaw ang dapat makaawa sa akin, para hindi ko bawiin. Itong primordial power na nasa sayo. Nasa bingit na ng kamatayan, matigas pa rin ang ulo mo. Gusto kong makita kung paano mo babawiin ang aking primordial power. Impossible. 3 taon na, tinambangan ka, naputol lahat ng ugat, nag-agaw buhay. Inubos ko ang sarili kong lakas buhay para ilipat sa katawan mo. Para muling buuin ang mga ugat mo para hindi ka mamatay. Itong sinasabi mong nagising mong kapangyarihan. Sa simula't simula pa lang, galing na sa akin yan. Nagsisinungaling ka. Puro kasinungalingan yan. Ang kapangyarihan ko, ako mismo ang nagpasiklab. Wala kang kinalaman dito. Hindi ako naniniwala. Hindi ako maniniwala. Puro kabulastugan. Huwag mong isipin hindi namin alam kung gaano ka kagaling manloko. Siguradong gumamit ka na masamang mahika para nakawin ang lakas ni Qingxue. Ikaw na walang hiya't mandaraya. Magnanakaw. Ikaw na pest. Ninakaw mo ang lakas ng anak ko. Ang lakas mo kakamit-anak ko. Nagre-rebelde ka na talaga. Sa gitna ng agaw ka ng kapangyarihan ng isang espesyal. Mahal na pinuno, dapat ninyong ipagtanggol ang anak kong si Qingxue. Nagsasanay ang lalaking ito na masamang mahika, kung hindi, imposibleng. Buong lakas ng aklas na espesyal. Pabayaan, kapahamakan. Pagdating ng pinuno, magkakalaso-lasog ang masamang tagasanay. Kaya pala masamang tagasanay. Alam ko na, halata naman sa itsura niyang puno ng kasamaan at kadiliman. Tama na. Kayong lahat, mga tungaw kayo. Mga hangal na nakikinig lang sa kasinungalingan. Su Qingxue, tanungin mo ang sarili mo. Kung wala si Ginoong Chen, narating mo ba ito? May kapangyarihan ka na, gumaganti ka pa ng kasamaan, nakikinig sa bulong. Hindi ka nahiya sa utang loob sa paglitas ng buhay noon. Sino ka ba para magsalita dito? Tala sa gabi. Su Qingxue, napakalakas ng loob mo. Ako nga dapat ang magsabi niyan sa'yo. Astang nagmamataas ka pa sa harap ko. Naku, sinaktan ko siya. Wala ka man lang yaksyon. Zhenfeng, hindi ka lang isang walang kwentang walang pumapansin, kundi isa ka ring duwag na nagtatago sa palda ng babae. Chanyu, ipapamukha ko sa kanya ang kapalaran ng kumalaban sa akin. Sage.
itong ganitong kapangyarihan. Hindi ito kayang ilabas ng ordinaryong may kapangyarihan. Impossible. Paano ka nagkaroon ng ganyang lakas? 3 taon na ang nakalipas, inosente ka pa at dedikado sa iyong angkan. Isinulat ko ang buhay ko para iligtas ka at ibigay ang aking lakas. Ngayon, sa halip na magpasalamat, binabayaran mo ako ng kasamaan. Sobrang sakim at mapasarili mo na. Ang lakas na galing sa akin. Hindi ka nakarapat dapat dito. Huwag mong isiping wala kang sinusuot na pantalon. Huwag kang magmagaling, hindi mo ako kayang galawin. Sabi na nga ni Bai Hu Shenjon, ang tunay na pinunong espesyal ay parating na. Nagpapanggap ka sa kanyang pangalan at nanggaganso. Pagdating niya, tiyak na pagbabayaran mo ito. Hindi mo na malalaman kung paano ka namatay. Chen Feng, napakalaking pagkakamali mo. Nilapastangan mo ang anak ko. Makinig ka sa akin. Matagal na nagmumuni-muni sa paghihiwalay ang pinunong espesyal. Hindi lang siya bihasa sa espasyo, kundi isa rings level na dalubhasa sa kidlat. Ang lakas niya ay abot langit. Aya kang durugin, maghintay ka. Ang kapangyarihan nitong si Chen Feng ay di pangkaraniwan. Kahit duda, mabagsik ang galaw. Kung maaari ko siyang pasukuin at gamitin, iyak na siya ay magiging isang matalim at epektibong kasangkapan. Chen Feng, hindi masama ang iyong lakas. Lumuhod ka ngayon at humingi ng tawad sa banal na tagapagtanggol. At maaari akong mamagitan sa pinunong espesyal upang iligtas ang buhay mo. Lene, huwag nang mamagitan, papuntahin mo siya rito. Tignan natin kung sino ang may lakas ng loob na magpanggap sa akin. Ngayon, ikaw naman. Ang sakit, aray, gago ka. Ikaw, Chen Feng, gago ka. Sana hindi ka mapahamak ng matiwasay. Tumigil ka. Isauli mo sa akin ang kapangyarihan ko. Alang kwenta ka. Anong karapatan mong bawiin ang lakas ko? Chen Feng, tumigil ka. Bawal mong agawin ang pinagmulang lakas. King Tsue, Tulong, iligtas niyo ang anak ko. Kawawang bata naman ang anak ko. 3 taong pagsasama, para lang mag-alaga ng isang taksil. Sira ulo ang lalaking yan. Demonyo siya. Ninakaw niya ang 3 taon ng anak ko. Ngayon, agawin pa niya ang lakas na nararapat sa kanya. Chen Feng, lakas ng loob mo. Itong pinagmulang lakas na ito. Regalo mismo sa akin ng kataas-taasang pinuno. Dahil sa paghanga niya. Ito ang kaloob ng langit. Akin ito. Pinipilit mong nakawin ito. Hindi ka ba natatakot sa sumpa ng langit? Kaloob ng langit. Kung gayon, ako mismo ang lalaban sa kapalaran. ang kataas-taasang espesyalista. Lapastangan, sino bang baliw iyan? At naglakas loob kang manggulo sa aking teritoryo? Saktan mo ka ang aking batayog na tagapagtanggol? Kataas-taasang espesyalista. Ipaghiganti ninyo ako. Siya ang gustong pumatay sa akin. Gusto niya rin agawin. Ang pinagmulang lakas na ipinakaloob ninyo. Nakikiusap ako. Iligtas ninyo ako. Ipagtanggol niyo ako. Mahal na pinuno, hindi lang kami pinahihirapan ng Chen Feng na iyan. Nagpapanggap din siya sa pangalan ninyo at niloloko ang lahat sa labas. Nagsasanay siya ng masamang sining. Mabigat ang kanyang kasalanan. Dapat siyang patayin ngayon din. Boss, ikaw lang talaga ang boss ko, habang buhay. Boss, ako muna ang magtatago nitong Jedi Pendant para sa'yo. Babantayan ko ang trono ng pinuno para sa'yo, walang hanggan. Ikaw pala yan, Li Zenshan. Nagpapanggap ka pa. Sino ka para basta-bastang banggitin ang pangalan ko? Patay ka sa hap ko. Kasalanan mo to. Ikaw talaga ang nagpapanggap dito. Anong karapatan mo malinis at pumatay ng walang kalaban-laban? Sino bang babaeng tuat ang lakas ng loob na magsalita ng ganyan sa hap ko? Ang yabang mo, dahil hindi mo alam kung saan ka lulugar. Ikaw ang mauunang papanaw. Diyos ko, ang lakas pala ni Misye. Ayan niyang salagin kahit ang atake ng pinunong espesyal. Dad, Naglakas loob kang galawin ang tao ko. 3 taon lang, ang laki na ng ipinagbago mo. Natuto kang sumuway sa akin. Walang hiya.
Itigil mo yang kabastusan mo. Dudurugin kita ng pira-piraso ngayong araw. 3 taon na ang nakalipas. Hindi ko talaga siya kayang tapatan. Ang kapangyarihan ni Litsi, lampas na sa tuktok ng antas. At siya, 3 taon lang na nagtago sa bahay bilang taong bahay. Tiyak na matinding tama ang abutin niya sa akin. Chen Feng, mag-ingat ka. Impossible. Talagang impossible ito. Paano lumakas ng ganito ang kapangyarihan mo? Sabay-sabay tayo. Bawal ang gamit niya. Papatay sa kanya, malaking gantimpala. Walang kwenta. Hindi mo pwedeng basta-basta na lang kunin ang bagay na ito sa akin. Akin ito. Ang lakas ng pinagmulan ko. Taksil ka. Sinuklian mo ng kasamaan ang kabutihan. Ang sama ng puso mo. Hindi ka karapat-dapat na humawak sa titulo ng banal na mandirigma. Hindi ka karapat-dapat sa lakas. Si Missy ay dalisay, mabuti, at may paninindigan para sa katarungan. Isang babaeng tunay na may kabutihang loob na tulad niya. Ang tanging karapat-dapat sa posisyon ng banal na tagapagtanggol ng bayan. Salamat, kataas-taasang espesyalista. Susunod kami sa iyo. Ipagtatanggol ka namin hanggang kamatayan. Si Wan Xing ay nanunumpa ng katapatan sa iyo, kataas-taasang espesyalista. Anong gandang palabas naman ito? Chen Feng, napakalaki ng tapang mo. Sa anong pangalan? Sa anong kapangyarihan? Pangahas kang patalsikin si Su Qingzui. At basta na lang humirang ng iba bilang banal na tagapagtanggol. May masasabi ka pa ba? Ha ha ha. Hindi ba sabi mo ikaw ang kataas-taasang espesyalista? Kung ikaw nga ang Panginoong kataas-taasang espesyalista, ilabas mo ang J-dependent, ang natatanging sagisag nito. Ha ha ha. Hindi mo may labas. Ano? Ito ang Jade ng espesyalista. Sa pinuno lamang ito. Chen Feng, anong sasabihin mo ngayon? Isang walang utang na loob na hamak na masamang tagapaglinang. Lei Zenshan, ang Jade na ito ay 3 taon na ang nakalilipas. Nang personal kong ibinigay sa iyo para ingatan. Chen Feng, anong klaseng demonyo ba ang sumapi sa iyo? Hanggang kailan mo ba agawin ang mga parangal? Na para sa kataas-taasang espesyalista. Lei Zenshan, bibigyan pa kita ng huling pagkakataon. Ha ha ha. Ako? Pagbibigyan ng pagkakataon? Katawa-tawa. Dahil nagmamatigas ka, mga tagapagbantay na itim na dragon, makinig kayo. Sinumang pumugot kay Chen Feng dito ay kikita ng 10,000 ginto. Mga bingi ba kayo? Bilisan ninyo. Patayin siya. Rebelde kayo. Ako ang espesyalista. Paano ninyo ako kayang ipagkanulo? Nababaliw na ba kayong lahat? Mga kawal na Dragon Guard, sundin ang utos ng pinunong espesyal. Kailanman, hindi kami gagawa ng masama sa tunay na pinuno. Malugod na pagbabalik, dakilang pinunong espesyal. Malugod na pagbabalik, dakilang pinunong espesyal. Mga baliw, anong ginagawa nyo? Ako ang pinuno nyo. Ako lang ang inyong susundin. Naglalakas loob kayong mag-trador? Mula nang itatag, isa lang ang aming pinunong espesyal. Ano ka? 3 taon. 3 taon ko kayong inalagaan. Ganito nyo lang ako gagantihan? Katawad, kataas-taas ang pinuno. Nabulagan at nagbibinihan kami. Nalinlang kami ni Lei Zenshan. Sumasamo kami, huwag nyo kaming kitlin. Hindi pwede. Siguradong nagkakamali kayo. Wala siyang kwentang taong bahay lang yan. Ni wala siyang kapangyarihan. Tama. Eking pek ang lahat, Chen Feng. Anong klaseng demonyong salamang ka? Yan ginamit mo para kontrolin sila. Akala mo ba maluloko mo ang lahat sa ganyan? Tama yan. Chen Feng, tigilan mo yung panggap na espiritista. Ako ang totoong pinunong espesyal. Siguradong itong Dragon Guard na to. Kinulam mo. Kinulam? Bakit hindi mo tanungin ang inyong komandante? Tingnan natin kung ano ang sasabihin niya.
AMEA, Li Zenshan, hindi mo pa ba naiintindihan? Nang iniwan sa'yo, may kautusan siya. Lahat ng Dragon Guard ay bawal. Sumuway o manakit sa tunay. Pinatay mo siya. Kaya bumabaling ang espada. Batas, hindi kulam. Chen Feng, pinipilit mo ko. Kahit na mamatay ako, kakaladkarin kita pababa sa impyerno. Darating na ang dating pinunong espesyal. Aksil na estudyante, inaamin mo ba ang iyong kasalanan? Mamaestro. Chen Feng, 3 taon na tayong hindi nagkikita. Sa wakas, bumalik ka na rin. Dumating na ang mga kinatawan ng iba't ibang bansa. Bati sa pagbabalik ng espesyalista, isinugo kami ng mga leader upang batiin ang inyong muling pamumuno sa kawanihan. Hindi, ako ang tunay na pinunong espesyal. Niloko niya kayong lahat. Ikaw daw ang pinunong espesyal. Ano to? Noong magretiro ang espesyalistang si Chen Feng 3 taon na ang nakakaraan. Nag-isang pinag-usapan siya ng mga pinunong ang bawat bansa na manatili. Nakatago ang dokumento sa pandaigdigang ahensya. Li Zenshan, gusto mong ikaw mismo ang magberipika nito. Isa lang ang sasabihin ko ngayon. Si Chen Feng ang personal kong piniling tagapagmana, ang tanging kinikilala ng kawanihan, at ang kataas-taasang espesyalistang kinikilala ng buong mundo ng mga espesyal. Ngayon, mayroon pa bang nagdududa sa kanyang pagkatao? Yung taong bahay na hinamak ko sa loob ng 3 taon. Siya ang espesyalistang iniiwasan ng mga leader. Ngayon, naniniwala ka na bang hindi ako nagpapanggap lang? Chen Feng, nagkamali ako. Nagkamali talaga ako. Nabulagan ako ng pera at nagbingi-bingihan sa katotohanan. Patawarin mo ako, pwede ba? Pakiusap, magkabalikan na tayo. Mag-umpisa ulit tayo. Ipinapangako kong magiging mabuti na akong asawa sa'yo. Hindi na ako magdadrama. Chen Feng, hindi, manugang. Hindi, kamahalan. Sabi nga nila, di mabubura ng isang araw ang pinagsamahan. 3 taon din kayong nasama, bilang mag-asawa. Hindi mo siya pwedeng basta iwanan na lang. Sinabi mong mamahalin mo ako habang buhay. Nakalimutan mo na ba ang pangako mo noon? Na handa kang gawin ang lahat para sa akin? Bakit ngayon ang tigas na ng puso mo? Naging mabuti ako sa'yo dahil akala ko karapat-dapat ka. Pero ikaw mismo ang yumurak at dumurog sa katapatan ko. Magbabago na ako. Bigyan mo pa ako ng isang pagkakataon. Hindi ka nakarapat-dapat na nandito sa tabi ko. Naku, wala na bang katarungan sa mundo? Pag-iiwan agad ng asawa. Halina tingnan. Pinunong espesyal. Ha, isa ka lang. Walang puso't konsensyang lalaking traitor. Ginang Su, isa pang salita diyan. Ipapakaladkad kita palabas dito. Ma, tama na po. Chen Feng, pasensya na. Mali ang lahat ng ginawa ko noon. Bulag at bingi ako. Sige na. Pinunong espesyal, hindi po kita nakilala noon. Lubos po akong nagkamali, maawa ko kayo at huwag niyo akong patayin. Magiging alipin ninyo ako habang buhay. Kung saan mo ko utusan, susunod ako ng walang pag-alinlangan. Hindi ba't sinabi mo kaninang babalatan mo ako? At bubunutin mo ang litid ko. Bastos po talaga ang bibig ko. Dapat to akong bugbugin. Maawa po kayo sa akin. Simula sa araw na ito, si Zhao Chenyu ay tuluyan ng itatakwil sa mundo ng mga espesyal. Hindi na siya kailanman tatanggapin sa buong mundo ng mga may kapangyarihan. Chen Feng, huwag kang magmalabis ng ganyan. May pangalan din ang Angkan Zhao rito sa Jiangcheng. Isang salita mo lang at tatanggalin mo na ang buong pamilya ko. Sino ka ba para gawin mo to? Hindi mo ba narinig kung sino ako kanina lang? Kahit espesyal ka, wala akong kasalanan.
Anong karapatan mo? Sa dahilang binastos mo ang isang pinunong espesyal. Dahil kay Lei Zhenchen, inapi mo ang mga mahihirap. Dahil hinarap mo ang punong espesyal. Sapat na ba iyang tatlong dahilan na yan? Ilabas niyo siya. Kamahalan, pinunong espesyal. Totoo kung may pagkakamali si Zhao Shanyu, pero di ko siya ganoon kasama. Kaunting awalan po, maluwag na haluwagan. Bigyan niyo pa po siya ng pagkakataong magbago. Tama po yan, kamahalan. Bata pa lang po yan, wala pang muwang. Pakiusap, pagpasensyahan niyo na. Noong kanina niya ako ipinapahiya. Bakit wala ni isa sa inyong tumayo para sana siya ang magtimpi? Ilabas niyo si Zhao Shanyu. At isa pa, lahat ng pamilyang nandito ngayon na nang insulto sa akin. Lahat kayo, tanggalin sa Jiangcheng. Bawal nang makabalik kailanman. Sinusunod, kataas-taasang kamahalan. Kamahalan, nagkamali po ako. Nabulagan ako ng ambisyon. Hindi ko dapat inangkin ang trono mo. Maawa ka, wag mo akong patayin. Sisirain ko ang kapangyarihan ko. Hinding-hindi na ako babalik sa mundo ng mga espesyal. Pinunong espesyal, nalinlang lang din po ako ni Li Zhenchen. Niloko niya ako, siya raw ang tunay na pinunong espesyal. Wala po akong alam. Maawa ka, pakiusap. Peke dekreto, huwad na diwata. At ang tawag mo dyan, wala kang alam. Ako, kamahalan, may mga magulang pa ako, at may mga Sina Li Zhenchen at Wei Hushenjun. Matataas pero nag-aabuso. Panggap na pinuno. Batas ng kawanihan. Dapat kayong bawian ng kapangyarihan at makulong habang buhay. Chen Feng, Papayag ka bang maging asawa ko? papayag ako. Mabuhay ang pinunong espesyal. Mabuhay ang ginang. Ama ko. Hahaha. Mabuti, mabuti. Sa araw na ito, lahat ng may mabuting puso at hindi ako nilapastangan. Umupo. Ipagdiwang natin. Wow,